Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Nandito na naman tayo at nagbabalik mga kabayan sa ating channel. So anyway mga kabayan, mayroon na naman tayong pag-uusapan dito. Itong naging interview, no? Or itong pagsasalita na naman ni Chis Escudero mga kabayan. Isipin ninyo sinasabi niya dyan yung GAA, no? GAA na naman mga kabayan ang kanilang palusot diyan. Na, alam niyo mga kabayan, inililihis nila yung issue, no? Bago ka muna kasi mga kabayan mapunta sa GAA, kailangan dumaan ka muna dyan sa BICAM, no? Yung napagkasunduan ng mga miyembro ng BICAM na ngayon ay nagtatatanggi na. Kahit marami na mga kabayan nagpapatotoo na talagang may blanco. Even na si Bongo mga kabayan, sinabi niya na hindi rin siya pumirma doon kasi nga hindi niya nakita mga kabayan. Si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, tanggi rin mga kabayan. Kaya wala din siyang pirma doon kasi nga hindi nga ayos mga kabayan. Si Amy Marcos, no? Nakapatid nito ni Bongit na tanggi rin, no? Tumatanggi na talagang may problema mga kabayan. O bakit mga kabayan pinipilit? Diyang GAA na yan. Ay pinag-uusapan ngay BICAM. Bago maging GAA yan, kailangan dumaan muna sa BICAM. Ang tanong kasi mga kabayan ay sino nag-fill in the blanks, no? Niyang propose na yan mga kabayan bago maging GAA. Yan yung tinatanong kasi natin mga kabayan. At kahit ng ibang mga komentary, mga nagko-comment diyan, mga komentaryo, 'di ba mga kabayan? Alam niyo talagang totoo tayong niluluko ng mga tulunggis na to Itong si Chis Escudero may tingin ko mga kabayan i-graduate ito sa pagiging senador pagka nagkataon. Isipin mo mga kabayan, inililihis nila ang issue. Ang issue ay itong sa BICAM, sasabihin nila yung GAA. Ay totoo naman yun mga kabayan. Hindi naman magiging GAA yan or hindi magiging General Appropriation Act yan or hindi yan magiging batas mga kabayan kung yan talaga ay blanco. Hindi naman sinabi ni PRRD na blanco yung GAA Wala naman sinasabi dito mga kabayan na yung GAA ay blanco. 'Di ba mga kabayan? Ang sinasabi ay yung nangyari sa BICAM. Ay kita ninyo, inilalayo nila ng totoo ang totoong issue. Ay mahirap to mga kabayan. Kita nyo, may subcopy. Ang masaklapan nito mga kabayan ngayon lang natin nalaman, no? Kung hindi pa nagkaroon ng bistuhan na ganyan. Yan pala mga kabayan, documents na yan na nagaganap dyan sa BICAM na yan. Wala pala tayong makikita niyan through online mga kabayan. Dyan sa website nila, wala tayong makikita ng kopya ng nangyari sa BICAM, no? Kung hindi pa pala mga kabayan na may naghanap na katulad nito ni Congressman Ungab, no, yung mga congressman, hindi natin makikita kung ano ba ang nangyari dyan sa BICAM na yan. Isipin ninyo mga kabayan pagka nagdidinig sila ng BICAM, yan is a closed door meeting na tinatawag mga kabayan, at dyan kinakatay-katay mga kabayan ang pera ng taong bayan. Sila ang nagdidesisyon, no, kung saan ilalagay ang napakaraming pondo na bilyones. Kita mo mga kabayan, ngayon lang natin nalaman yan sa daming dumaan ng panahon na nagkaroon ng proposed budget or ng BICAM, no? Ngayon lang natin nalaman na yan pala ganyan ang nangyayari, no? Isipin niyo mga kabayan napakalinaw, no, ng kanilang house rules pagdating diyan sa pagpapasa, no, ng budget or yan tinatawag na BICAM na yan. Isipin niyo, sabi niya nga dito mga kabayan, no, sa congressman sa Congress rules, no, ng 19th Congress ng section 63, no, sabi niya diyan mga kabayan, the report shall contain a clear and detailed statement of the change in or amendments. Kita mo mga kabayan, naka-highlights pa yan diyan kailangan detalyado bago nyo pirmahan. Ang problema mga kabayan, na pirmahan nang hindi kumpleto. Kita nyo, lumabag sila sa sarili nilang rules. Hindi na. So, yun yung sinasabi ni Manuel mga kabayan. Meron siyang soft copy. At meron din na blanco. At doon mga kabayan, napakarami nung mga pumirma na miyembro ng BICAM, no? Ito pa mga kabayan, ang house rules naman, pagdating dyan sa pagpapasa na yan mga kabayan ng budget. Dito, sa rules naman mga kabayan ng Senate, kaya siguro sila todo tanggi yung mga pumirma mga kabayan todo tanggi na wala daw silang nakita doon na blanco. Ito ang sabi diyan mga kabayan ng House Rules naman ng Senate,
no? Ito yung sinearch pa natin para mas maganda nating mga pag-usapan. Ang sabi dito mga kabayan, no? Sa section 35, naka-highlights din to. Sabi niya, each conference committee report shall contain a detailed and sufficiently explicit statement of the change in or amendments. Kita mo mga kabayan? Complicit, Kailangan ay kumpleto mga kabayan at detalyado. O ay paano mga kabayan dumating dyan kay Bungit nang hindi kumpleto at napirmahan? 'Di ba? Bakit nila napirmahan ang blanco? Ay isipin nyo, pinagmalaki pa ni Gatchalian mga kabayan na talagang ni-review, no? Or binusisi nitong mga staff niya bago napirmahan. O ay paano mga kabayan lumabas yung soft copy, no? Or yung kopya mga kabayan na blanco-blanco na pinirmahan nila. So anyway mga kabayan, paliban na natin yan at talagang hindi yung mga inaamin. Alam niyo ito mga kabayan, napakaganda ng batas na isinusulong ni Congressman Nulaso. Yung death firing squad mga kabayan para sa mga tulongges, no? Na official ng gobyerno na kurap mga kabayan, pero meron agad tutol mga kabayan. Itong si Congressman Paulo Ortega ng One Rider Party List. Isipin niyo, sabi niya dito no to death penalty, hindi lang po dapat sa mga corrupt official, no mga kabayan. Dapat daw mga kabayan, para patas, kasama din daw diyan yung mga sa company, sa organization, company organization. At sinabi pa niya dito mga kabayan na naging kultura na mga kabayan. Isipin mo yan. Naging kultura na ng mga Pilipinong politiko ang magnakaw. Ay, tulonggis ka ba, boss? Kupal ka ba? Isipin mo, kasi pinangalandakan pa nito na talagang kultural na ng mga politiko ang magnakaw. So, dapat lang talaga mga kabayan na maipasa yung batas na yan. No, kung hindi man umubra yung batas na ipinapasa ni Congressman Pulong, no? Na mandatory drug test, dapat ito yung makapasa na mga kabayan. Itong death penalty para sa mga corrupt officials mga kabayan. Yan dapat para naman kahit paano ay tumino ang mga Pilipinong politiko, di ba? Kung meron siguro mga kabayan na ganitong batas, siguro kahit paano ay mababawasan mga kabayan yung mga nagnanakaw sa pera ng taong bayan, no? So anyway mga kabayan, hanggang dito lang ulit ang ating video at ingat kayong lahat. Sana i-share nyo ang video natin at huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, no? At mag-comment dyan sa baba. So, adios sa inyo mga kabayan.